Hello guys, kumusta kayo? May dala-dala akong sako at itong bareta. Yung mga binunot na balinghoy, yung kamuting kahoy, yung katawan niya, pinagpuputol ko na nung mga nakaraang araw pa. At ito nga itatanim na natin. Ang pagtatanim ng kamuting kahoy guys, dapat yung katawan niya, itong katawan niya, dapat maputol mo siya mga 5 days or 1 week ahead bago mo siya itanim. Kasi kailangan itong makatulo guys. Yung dagta niya, kailangan makatulo, kailangan maalis sa katawan niya. Kasi kapag ito ay tinanim natin na bagong putol at hindi pa nakatuloy yung dagta niya, ang laman nito is mapait. So, kaya kailangan talaga na bago siya itanim, ay matadtad mo muna siya, maputol-putol mo muna siya ng kagaya nito, bago mo siya itusok sa lupa. Kasi ito mga ganito, wala na itong dagta, nakatulo na yung dagta niya, at kapag ito nabuhay at naglaman, hindi siya mapait. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung iba na ibang kamuting kahoy na mapait dahil yon sa nung itinanim ay pagkabunot, pinutol, tinanim agad at hindi muna pinatuloy yung kanyang dagta. So kaya siya ay mapait. So yun yung technique, yun yung diskarte dun sa mga hindi pa nakakaalam, ganun yung nangyayari ha. So kung kayo ay magtatanim ng kamuting kahoy, ganito yung gagawin nyo. Okay? Ngayon, itatanim natin. Dala-dala ko sako dito at silid ko dito para hindi mahirap. Para mamaya kapag nagbutas tayo gamit ang bareta, tuloy-tuloy na, hindi pa kalat-kalat. Lagi ito, meron akong dalang sako. Nakalagay lang yan dun sa bag ko. At kagaya nito. So wala sa plano ko na magtanim ngayon, pero ito nga, pwede na natin siyang itanim. Meron akong magagamit na paglagyan. So marami-rami din to. Ito yung binunot ng nakaraan. So tatanim na natin. Kasi nagsisimula ng mag-uulan guys, best time na ito para sa mga ganito na magtanim-tanim para pagdating ng panahon meron ulit tayong maani. At kung mag-crave ng suman, kung mag-crave ng nilaga na kamuting kahoy, meron ulit tayong mahuhukay, diba? So ganun lang yung diskarte. Ito kasi one time mo lang daw na maibaon sa lupa, hayaan mo na yan, hindi na to kailangan ng yung palagiang maintenance, hindi na, basta pag yan nakalubog sa lupa at inulan, inaraw, buhay yan. So, hindi na kailangan na yung palagiang maintenance na kagaya ng mga halaman na like yung mga nandaliang halaman lang na within in 3 months, 4 months na ani na. So, ito hindi. Kasi ang cassava is considered as a high value crop at ito ang kailangan lang nito is low maintenance lang. Hindi ito kailangan ng high maintenance para sila ay palamanin. Basta lang yan ay naibaon sa lupa, buhay, maglalaman. So tanim natin. So ang pagtatanim guys, depende ha. Kung malaki naman yung katawan ng balinghoy, ito ang gagawin ko. Isa lang bawat hukay. Pero kung maliliit, kagaya nito, ito maliliit, di ba? So dalawahin nyo na sa isang puno, ganun. Like nito oh, kita nyo yung difference. So ito malaki, ito maliit. Pag maliit, dalawa. Pag malaki, isa lang. Okay na yan. So tatanim natin. Kung makikita nyo yung mga kasamahan yan, ito nung binunot nung nakaraan, ayan o, yan yung mga kasamahan yan. Ito, lalaki ng puno, di ba? Ayan o. So, ayan. Yan, kamuting kahoy yan. So ngayon, dito natin siya itatanim, yung pinaghukayan nito, dito. So, yung space na yan o, so dyan natin siya itanim. Diretso doon, basta yung gilid ng itong pwesto ko dito, dyan natin itatanim. So, tanim na natin. Itong binunutan ng nakaraan, dito din natin tanim. Magtatanim din tayo ng piraso dito, sa puno. Ang pagtatanim guys, ang iba nito, ang pagtatanim, pinapahiga sa lupa, no? Yung iba naman, patayo. So, ako ang ginagawa ko, pinapatayo ko lang. So, tayo yan sa lupa, dun sa hukay, tapos nakatayo yung pwesto. Tapos maglabas lang kayo ng kahit mga, ito lang, or 1 to 2 inches mula sa lupa, ito yung papautlaw nyo. Yan. So, ito na yung tinanim natin. So, naka-outlaw na yung 1 to 2 inches ng haba mula dun sa lupa. So, para ito na yung magtagal, ito na yung sasangan yan. Tatayo na yan. Tutubo na. Ito, maliit. Dalawa naman tatanim ko. So, ang kulay nga pala nito guys, hindi ko alam exactly kung anong variety ng cassava ito. Pero, ang laman nito, ang kulay ay dilaw. So, mas maganda sana kung yung puti. Kaso wala akong mapagpunan ng puti dito. Ito lang kasi yung itong mga kamuting kahoy dito, tanim lang din ng mga dating nag-maintenance dito, nagte-tenant. So, at ito lang yung available dito ngayon. So, ito na lang din yung tinatanim ko.
Parehas lang din naman siya, kamuting kahoy. No? Parehas lang din naman siya nasusuman. So, ayan. So, ayan guys ha. Yun yung tips. 5 days to 1 week ahead bago mo siya itanim, eh, dapat maputol-putol mo na siya at mapatagas yung dagta. At yung pagtatanim naman, yung agwat, kahit 1 meter or half meter, no? Meter square, half to 1 meter square, yun yung distance na pagtatanim. Okay na yun, lalaman na yan. So, yun lang. At yun lang guys, and see you in our future vlogs. Bye!